Ayaw agad-agad na didiretso pag naglakad. Maglakbay, kailangan natin na pakinggan muna yung ano yung nasa unahan. Pakinggan. Kailangan na magmasid muna. Para malaman talaga kung kalaban o wala. Hey, what's up tol? Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat dyan. Ngayon po ako nakapag-video po kasi masamang pangyayari po na nagkahiwalay kami ni Brad Julio po. Kasi biglaan talaga yung pangyayari. Biglaan na naman. Naambos kami dalawa. Isang gabi po. Nagkahiwalay kasi medyo madilim yung aming kawanan. Madilim yung paligid. Di ko alam kung saan tumakbo si Julio. At siguro di rin alam ni Julio kung saan ako tumakbo. Kasi sobrang biglaan talaga yung kuwan. Biglaang may nakaabang pala sa amin. Tinambangan kami. Kaya yun, naghiwalay kami kasi madilim nga. Di ko makuha kung saan tumakbo si Julio. So, sa ngayon po mga tol, huwag po kayong mag-alala. Talagang hahanap ako ng paraan po. Didiskarte ako na makita ko si Julio. Alam ko po na hindi pa siya nakalayo dito sa area. Siguro din ako na hindi lalayo si Julio at hinahanap rin ako noon. At may nakapagsabi rin sa akin na hinahanap na po ako ni Julio. Yun din yung nasa isipan ko na hindi lalayo si Julio kasi magkasama kami. Nagkahiwalay lang dahil naambos kaming dalawa. Yung pangyayari yun, hindi talaga inasahan namin kasi gabi yun. Madilim. Kaya yun. Hindi ako nakakuha ng video kaagad. Naambos kami pagka umaga kasi nagmasid lang ako. Pagmasdan ko yung kapaligiran. Hindi ako lumayo sa area kung saan kami naambos. Nagmasid muna ako baka ano yung mga nangyari, kung ano yung nangyari ka Julio. Pero pag sikat ng araw po, wala na po si Julio. Iwan ko kung saan siya banda tumakbo, pero hahanap po ako ng paraan po para mahanap si Julio. Talagang didiskarte ako ngayon. At nabalitaan ko rin po na sila Brad Buds at Brad Remart ay nagkita na. At si EJ ay nahuli daw nila. Yun, ginamot pa siguro nila si EJ. Sana magkita na kaming lahat para hindi na kami mahirapan ni Brad Julio. Sobrang hirap talaga pag walang mga kasama sa malapit. Grabe. Ngayon mga tol, medyo nagugutom na ako kasi yung pagkain namin na biscuit na nandun kay Brad Julio. Yung sa akin dito, kaldero at bigas nandito, tubig. Yung problema, hindi ako pwede na magsaing-saing dito, magluto ng kanin kasi baka makita tayo ng kalaban kasi marami talaga yung kalaban ngayon. Kaya kailangan na mag-ingat talaga. Lalo na po ngayon, nagkahiwalay kami ni Brad Julio. Kaya ayun po mga tol, may nakapagsabi po pala sa akin na parang bababa daw sila Brad Buds. Hindi ko alam kung kailan. Siguro
kami siguro dito maiwan sa bundok. Kasi yung kuha namin ngayon, may kailangan din kami tulungan, kasamahan din namin, yung pamilya niya rin, hawak din ng mga bandido, hawak din ng kalaban. Si Baljiward po mga tol, kailangan niya rin ng tulong kasi yung pamilya niya dinukot daw ng mga bandido. Yun yung kailangan namin, na kung magkita man kami ni Brad Julio, yun yung kailangan namin na i-point na mission na naman, kasi si EJ ay naligtas na huli na nila Brad Buds. Yung naiwan na lang Brad Jiward, kanyang pamilya. Kailangan talaga ng tulong niya, kailangan niya ng tulong namin. Kaya yun, tutulungan po namin kasi magkasamahan lang kami lahat dito. Wala, sabi nga, yung isa kasabihan nga namin sa Team Pugi, na Team Pugi walang iwanan po. Ngayon kung talaga sa ngayon, problema sa hanap tayo ng diskarte, hanap ako ng paraan para makita talaga si Brunolyo po, para maplanuhan namin, mahanap kami ng paraan din na makontak si Jiward para mag-coordinate kami sa kanya kung saan siya banda, para makakuha siya ng location sa amin. Dito po ako ngayon sa mataas, nasa high ground ako. Hindi talaga pwede na pa-underground tayo, kasi kung may kalaban man, mahirapan tayo sa paglaban. Mas maganda na dito ka sa high ground, makita mo yung mga dumaan sa baba. Dito sa taas, masilip mo agad, makita mo agad. Kaya yun mga tol, nagpapasalamat po talaga ako sa may mga nag-abot ng tulong. Maraming salamat talaga sa inyo, sa walang sawang suporta po. Sana marami pa po kayo na sumuporta sa amin lahat, para maraming salamat talaga sa palaging tulong, sa gabay ninyo. Yun, hindi magtagal po, lakbay pa ako siguro, hanap ako ng paraan para makita ko si Brad Julio. May makita man tayong bandido, pwede na iwasan po, ay iwasan muna. Pero kung pwede na hindi, pero may naisip ako na magandang plano po, para kung ano man yung mangyari, mabilis na magkita kami ni Brunolyo. Gamit na naman ako ng plano, sikreto ba na plano, mabilis na magkita kami. Pero hahanap tayo ng tamang tiyempo po, tamang oras. Kasi ngayon gutom na talaga, kailangan talaga na makita si Brunolyo. Magkate na naman ang ulo ko, kailangan na talagang magpagupit. Pero bumaba kasi kami, madalian lang yun, biglaan lang din kasi nag-alala lang kami sa aming mga pamilya, basang mag-ina. Bumaba kami dahil nagkuhan kami ng pagkain, kasi di pwede na din makababa, kasi kailangan talaga na
monitor yung pamilya, yung mag-ina mo, para ano mo yung pangangailangan. At yun, may nagbigay naman tulong. Yun yung pinamili namin, pagkain. Ngayon po, mas mabuti na maglakbay tayo. Tandahan para makita na yung kasamahan natin. Mga tol, share po ito sa aming mga kasamahan. Paabot ko po na nakiwalay kami ni Brad Julio. Di talaga sadya. Talagang disgrasya yung pangyayari. Buti na lang talaga walang tinamaan sa amin. Bilis din na tumakbo si Brad Julio at ako. Pag ramdam mo talaga yung takot, baliwala na lang yung bangin na tatawirin mo. Parang baliwala na lang, mataas na matalon mo. Hindi mo alam ba anong nangyari sa'yo, pero yung nasa isipan mo po na maligtas yung buhay mo. Sabi sobrang init na po dito sa area kung saan ako ngayon. Sana si Brad Julio ay nasa malapit lang. Makahanap ako siguro ngayon ng pagkain na prutas dito sa bundok. Papaya ba? Kapayas. Hindi yung kapayas kasi mabusog ka pa. Hindi ka pa mauuhaw kasi may tubig. May tubig na yun. Hanap ako kung may makita man. Maganda kung may makita. Kung wala tayong magawa po. Area tahimik naman. Yung delikado, yung matahimik talaga. Yung mga bandido ngayon parang alam na nila kung anong yung maganda na alam nila na mas maganda na yung tahimik sa maingay, kasi alam na nila talaga kung baka papasok kami sa area. Yung nasa isip nila, baka ang naisip namin ay tahimik, walang kalaban, pero di nila alam na alam rin namin ang kanilang strategy, yung mga diskarte nila. Sinadya na maingay yung area, matahimik yung area para agad-agad napapasok kami, pero hindi, kasi alam na namin na ganyan yung strategy nila. Sinadya nila na tahimik yung area, nandyan sila para di namin mapansin na may mga kalaban. Pero hindi nila alam po na yung aming dalang mga agimat ay nagkakonektar sa aming katawan. Maramdaman namin kung may mga kalaban sa paligid, may mga kalaban na nakatago. Mararamdaman namin kasi umiinit yung katawan namin parang nagbigay ng sinyalis ba na may panganib na nakaabang, may panganib na nangyayari. Yun yung napakaganda na taglay ng aming agimat, yung bertod namin at basbas ni Lolo Ambo. Grabe yung proteksyon na binigay ni Lolo Ambo sa amin, at lalong-lalo na po sa ating Panginoon sa taas. Ayun, nandahan na ako. Buti talaga na dito tayo dadaan. Dito ako dadaan sa
taas para kita mo talaga yung kung ano yung nasa baba. Ito sa daan sa taas. Mga tol, di talaga natin alam kung ano yung nangyayari sa atin. Wala lang nangyayari sa amin nila din. Biglaan na pangyayari na nagkahiwalay na naman kami kasi naambos kami. Kaya yun yung palagi nga nasa isip natin na dapat huwag tayo pagdalos-dalos. Kami gabi kasi, madilim kasi yun. Kuwan. Ano? Dito siguro ako na no? Kabila. Hindi ako makadaan dyan. Madamo. Kasi may atang yung daanan ba. Kaya dito na lang ako. Walang atang. Walang harang. Mas maganda ba na daanan. Ligtas yung ating paa. Baka may ahas makagat tayo. Yung problema. Makamandag na mga hayop. Napakadelikado yan. Huwag tayo agad-agad na didiritso pag naglakbay. Kailangan natin na pakinggan muna yung ano yung nasa unahan. Pakinggan. Kailangan na magmasid muna para malaman talaga kung mayroong kalaban o wala. Kasi sabi ko nga hindi natin alam kung ano yung nasa unahan. Hindi natin alam kung ano yung ating patutunguhan. Hindi alam kung ano yung ating madatnan, ano yung mangyari sa atin. Kasi ang gubat ay hindi natin hawak po. Hindi lahat ng gubat ay kabisado natin. Hindi lahat ng gubat ay ligtas po. Kaya